Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, parang class review lang ito na isa sa mga tina-target ko na mag-change class sa character na ito. Ito ay Agility Elf. Kasi napansin ko parang walang masyadong nag-Agility Elf. At meron tayong Energy Elf guys. So gusto natin i-switch ito na agility para mas mabilis siyang makapagpa-level at masubukan muna bago tayo mag-change class. But before we begin, thank you guys. Tayo ay 1,000 subscribers na. So, pasok na rin tayo doon sa watch hours. So, hindi ko alam kung paano lang siya i-monetize. Actually, ito guys, talaga hindi ko siya ina-expect na tayo ay magwa 1,000 at tatangkilikin nyo kahit papano itong mga walang kwentang videos natin. Pero thank you dahil nga umabot tayo sa ganito at patuloy tayong gagawa ng mga videos, gagawa tayo ng mga content na related sa MU Monarch at the same time syempre sa ibang mga adventures natin. So maraming salamat sa inyo at sa mga susuporta pa. So yun, balik na tayo dito guys sa ating class review sa Agi Elf. Kasi ako balak ko kung ako ay mag-Agi Elf, hindi siya summoner, ang gagawin natin ay yung swiftness. Syempre hindi naman pwedeng energy kasi pang energy yan, di ba? So doon tayo, patataasin natin tong hit up. Kasi yung hit up na yan yung parang less na ikaw ay magmi-miss sa kalaban. Especially pag kalaban mo ay yung wizard. Tulad namin, alam nyo ba kung bakit nagmi-miss yung mga ibang kalaban sa amin? Kasi yung thunder may knockback siya. So, the more na tinatamaan ka ng thunder namin, ng wizard, the more na bumababa yung hit up mo. Meaning to say, hihina yung chance na pumasok yung mga strikes mo. So, hindi natin siya kakaligtaan. So, next naman, itong poison arrow dahil para siyang katulad ng Virulent Flame. Mas malakas pa nga ito kasi 160 yung damage ng poison niya. Unlike nung aming mga Virulent Flame, parang 120 lang % na damage. So, para sa akin, importante itong poison arrow na ito. Patataasin din natin yan kasi ang ganda ng bigay na damage sa atin. Pwede siyang pang RB. Kaya siguro, may mga Agi Elf ako na nakikita na ang bilis din nilang pumatay ng mga red boss. Ang bilis nilang mag-farm. Syempre, hindi katulad ng mga energy wizard, energy elf, syempre mas malakas mag-RB itong mga agility na elf. Para sa akin, kung i-rate mo ang Agi Elf, pangatlo siya sa mga mabibilis or pang-apat, pangatlo siya sa mga mabibilis mag-farm. Kasi ano yun, dahil dito nga sa poison niya. Tapos patatasin din natin tong dodge, importante yan. Pero bagong patatasin yung dodge, yung Agi muna, Agi up. Kasi importante sa atin yan kasi Agi Elf tayo. Itong dodge, ibig sabihin kasi nito, parang magmi-miss yung mga attacks sa'yo for 3 seconds. Medyo mabilis, pero kapag PvP, yung 3 seconds na yan, yung hindi nga umaabot sa PvP yung 10 seconds bakbakan, bibihira na umaabot sa 10 to 20 seconds ang bakbakan sa PvP. Lalo na agility elf ka, mabilis kang umatake, at the same time pag mataas ang combo damage mo, talagang mamamatay agad yung kalaban sa'yo. Pero syempre kapag ka-DK yan, o kaya yung Grow Lancer, medyo makunat talaga sila. Tapos itong piercing arrow, hindi ko lang sure kung ano ito, kung basic skill ba ito ng agility elf. Pero maganda yung bigay niya. The more na mas mataas yung Agi natin, yun ang kinagandahan ng Agi elf. Kasi patatasin mo lang yung STR mo na fix or na fit doon sa armor mo, sa iyong gears, tsaka doon ka na mag-pure energy, mag-pure agility. So yun yung nakikita ko na parang magandang gamitin sa Agi Elf dahil nga konti lang yung magagamit natin sa STR. Then whole ng stats natin mapupunta sa agility. Tapos dadagdagan mo pa yung Agi up at the same time yung Agi fruits. Okay? So may dalawang skills na importante doon.
At isa yon sa mga nakikita ko na pwede natin gamitin both PVP at the same time sa Red Boss. Okay? Hindi ko siya accurately na masabi na maganda siya sa Sage War at saka sa 3v3 kasi medyo okay siya kasi meron siyang yung ice, 'di ba? Yung parang i-stack mo yung kalaban. So mabubugbog ng kakampi natin 'yon. Pero sa iba, yung Clash hindi ko siya masyadong masabi na good siya. So isa din ito na parang skill niya yung ano ba tawag ito? Focus arrow, focus attack. So hindi ko pa nakikita yan sa iba kasi kukunti pa nga lang yung nag-AGL sa amin. So gusto rin natin subukan yung fluorides nito na ice na fire fluorides. Yun yung balak natin, fire fluorides or ice fluoride itong AGL na ito. Tapos alam nyo ba, maganda itong skill talents niya. Level 25 na ako dito sa skill talents ko. 25 or 26 na ako dito. So magagamit ko na yung T1 at saka T2 kung sakaling yung isa lang yung patataasin ko dito. Okay? Para mga max level na natin agad siya. So kung ako yan, ang patataasin ko dyan, sigurado, syempre yung attack damage, yung focus attack na yan. Kasi magandang damage yan sa kalaban. Yan, biruin mo 15% yung dagdag na damage. Pure damage kasi ang AGF. Yun ang pagkakaalam ko. Okay? So, yung general skill, hindi natin siya nabigyan ng reviews dahil nga syempre level 300 plus lang ito, yung pang 400 or 500 lang, doon lang lumalabas yung general skill natin. So, pwede natin siya, kung gusto nyong magkaroon ng part 2 nito sa general skill and the other reviews na hindi natin masasabi dito, ay comment lang kayo sa ating comment section sa baba para baka malaman natin kung interested pa rin kayo or titigilan na natin itong AGL na ito. So, kayo rin, doon sa mga AGL na gamit itong character na ito, please comment sa ating comment section dahil syempre, kahit ako, medyo naninibago ako dito and gusto ko lang din na ma-experience itong AGL at kumbaga parang ma-experience siya na to the point na ma-maximize ko yung potential niya na hindi masyadong gumagastos. Remember this guys, na itong yung MU Monarch natin, may nagsasabi kasi bakit daw lagi tayo nabubugbog. Oo, kasi nabubugbog tayo. Yung lalo na yung mga spender. Alam nyo kung bakit hindi tayo nag-spend, hindi tayo gumagastos masyado. Unlike sa ibang mga content creators, sa mga YouTubers, yun yung gustong-gusto nilang panoorin kasi, di ba? Kasi nakikita na nilang malakas yung character. Pero hindi nila nakikita, guys, na kaya hindi tayo masyadong nagta-top up. Kasi ang minamarket natin at ang tina-target natin na audience natin dito ay yung mga players na free to play or kahit pa paano nag-i-spend sa kanilang mga karakter konti-konti, yung hindi talaga todo, yung gusto lang maglaro. Okay? Yung mga nakikita nyo sobrang lalakas at nag-iinganyo kayong gayahin yun, tapos hindi naman kayo ganun kagastos, hindi magiging ganun yung karakter nyo. Kasi nga hindi naman kayo ganun kagastos kasi yung mga top up na yun, dun lang makukuha yun yung mga rebates na yun pag nagta-top up kayo. Kaya yun ang purpose kung bakit hindi tayo masyadong nagta-top up, dahil nga gusto nating ma-minimize yung margin of error doon sa mga pagre-reviews natin sa mga character para sa mga free-to-play or semi-free-to-play players. Ngayon, kung ikaw ay semi-free-to-play eto, kunyari, yung character ko semi-free-to-play player tayo. Kung ikaw ay talagang gastador dito, pwede mo tayong taasan. Kaya nga may mga kalaban tayo dito nag-merchant server na dinudurog tayo na dati pinapanood lang tayo. Bakit? Kasi mas marami silang nagastos. At walang problema yun. Kasi ang target natin dito, magkaroon tayo ng reference sa mga players natin. Bakit ba tayo nag-explain? Yun lang naman. Anyway, let's back to this topic. Mabilis siya sa RB, mabilis din siya magpa-level kasi itong character ko kailan ko lang halos ginawa at buffer siya. Pero mabilis magpa-level yung AGF. Kasi yung AGF namin dito yung top 1, medyo nakakahabol siya sa level dahil nga mabilis din siya pumatay ng red boss. Isa yung sa key na para mabilis kayo makapagpa-level is yung fast killing of red boss kasi yun yung
pinaka-forte dapat na mga character natin. At the same time, yung syempre yung mga minions, kasi the more na mas mabilis tayong pumatay, the more na mas mabilis tayo makakapagpa-level. Okay, yun yung pinaka-insight ko dito, yung point of view ko dito sa Agility Elf. Ngayon, gusto natin subukan ito, sa totoo lang, Agi Elf or Shami. Itong dalawa na lang ang pinagpipilian ko, sa totoo lang. Anyway, bago matapos pala itong video na ito, baka nakarating kayo dito, may palaro pala tayo na kapag nasagot nyo to, i-comment nyo sa comment section natin yung unang 5 na makakasagot ng tanong natin, sila yung mabibigyan natin ng tigwa 100 pesos. Dahil nga tayo ay nag 1,000 subscribers. 5 tao. So, ang tanong, sino ang kauna-unahang arkitekto or civil engineer? Architect or engineer? Sino ang kauna-unahang babae na architect and engineer? Okay? Just comment down kung alam niyo yung sagot, then I will reply kung tama yung sagot nyo. Okay, maraming salamat and have a good day. Bye-bye!